Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyo. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa Attorney Enzo, Attorney Ricky Tumutorgo pala to. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Follow na po kayo. O ito mga kabunyog, ayon kay Attorney Chrissy Conte, pag-usapan natin to. Si Attorney Chrissy Conte, human rights lawyer ito, assistant to counsel ito sa ICC. Sabi niya, yung kaso ng mga missing sa Bungeros, pwede daw yan na magamit laban kay Duterte doon sa kaso nito sa ICC. Kapag na-establish na mayroong mga human rights violations dyan na nangyari, kapag nakita yan, may mga human rights violations, mga paglabag sa karapatang pantao, yan ay systematic na naman na nangyari sa panahon ni Duterte. Sabi ni Attorney Chrissy Conte, ang kaso ng mga nawawalang sabungero ay posibleng magamit laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC. Sakaling mapatunayang may kaugnayan ito sa mga aligasyong paglabag sa karapatang pantao. Actually, doon nga si Bato de la Rosa, di ba? Binira si Bato de la Rosa ni doon. Nung pagdinig doon sa Senado niya, sabi ni Gretchen Barreto, ikaw ba Senator Bato, yan bang mamahaling relo mo saan galing? Natamimi si Bato noon eh. Ang gusto kasing ipakita ni Gretchen Barreto noon, yung mga police officials, lalo na't matataas na officials, tumatanggap yan ng nasa payula yan ng mga waiting lords, ng mga gambling lords. Kaya kahit si Bato, parang pinapatungkulan doon ni Gretchen Barreto na yung kanyang relo na mamahalin, saan ba galing yun? Hindi nakasagot si Bato eh. At yung mga si Duterte din ay bilib na bilib kay Atong Ang. Bilib na bilib kay Atong Ang. Ginawa niya pang ang advisor sa gaming industry, sa gambling industry. Kaya, nung nangyari yung mga missing sa Bungeros na yan, maraming mga human rights violations na nangyari dyan, kinidnap, tinorture, pinatay, walang nagawa ang administrasyon ni Duterte. Hindi man sila kasabwat, pero sila? Kumbaga walang nagawa sa ganyang karaming pinatay. Kaya sabi ni Attorney Chrissy Conte, pag napatunayan na may mga human rights violations na nangyari diyan sa missing sa Bungeros, talagang bahagi naman yan, parang pattern na nangyari yan sa administrasyon ni Duterte, pwede na naman siyang mapanagot sa ICC niya. Pwedeng magamit na ebidensya yan. Anong koneksyon? Pag-establish ng pattern na ang administrasyon ni Duterte ay puno ng mga violations sa human rights. Hindi lang dun sa drug war, kundi sa mga ganyang parang na-protect, hindi nagalaw yung mga gambling lords na may mga kriminang nagawa. Ayan. Kaya sabi ni Attorney Chrissy Conte, pag na-establish yung ganyang bagay, magagamit yan. Yung issue ng missing sa Bungeros. Magagamit yan sa ICC laban kay Duterte. Mabigat yan. Kasi kapag nalaman yan ng ICC, nangyari yung ganyan? Mga sa Bungeros, cockfighting aficionados, mga involved dyan sa cockfighting, tapos pinagpapatay. Itinapon doon sa Taal Lake. Matindi yan. Doon makikita na may establish na yung pattern na panahon ni Duterte, ang mga human rights violations ay malawakan. Hindi talaga, kumbaga, hindi gumawa ang gobyerno o ang estado, ang administrasyon ng mga bagay para sugpuin yan. Kasi kahit nga dun sa patayan sa campaign sa kampanya sa illegal na droga, ang dami ring napatay.
O tapos diyan sa missing Sabongeros, ang dami rin. Walang nagawa ang gobyerno. Parang tinutolerate yung mga patayan. Yan, pag na-establish yung ganyang pattern doon sa missing Sabongeros case, magagamit yun, yung ganong pattern o drone para i-establish na ang administrasyon Duterte ay puno ng mga human rights violations. Kaya tama diyan sa punto na yan si Attorney Chrissy Conte. Yung mga ebidensya, testigo sa missing Sabongeros case ay pwedeng magamit sa ICC. Magkaiba man siya dahil missing Sabongeros at saka illegal na droga yung involved sa, pero yung pattern ng mga human rights violations, yung mga paglabag sa karapatang pantao, yun yung makikita, mabigat yan. Nakita yan sa drug war ni Duterte, nakita yan dito sa kaso ng mga missing Sabongeros. At walang nagawa ang estado, ang gobyerno. Actually, panahon ni Duterte, wala talagang nagawa diyan sa missing Sabongeros na yan. Yun nga ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya, pag upo niya bilang Secretary of Justice, yan kaagad yung inasikaso niya. Dahil grabe talaga yung grabe yung ginawang krimen dyan, karumal-dumal. Hmm? Ang daming pinatay na mga Sabongeros. Winala muna, dinukot, kinidnap, tapos pinatay. At bago pinatay, tinorture. Kaya sabi ni Ombudsman Boying, pag upo nila, siya bilang Secretary of Justice pa noon, isa talaga yan sa naging mabigat nilang hinarap na kaso. Yang tungkol sa missing Sabongeros. O yan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.